Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng PCSO. Select Soy Sauce, toyo pa lang, ulam na. Dolox Bleach, nakakaputing, nakakatipid. At na ang PhilHealth. Dakal pong salamat! Damo na salamat. Magsukunuran. Agyamana punay! Salamat po. Dahil sa inaalagaan mong numero, libo-libo rin ang naaalagaan ng PCSO. Kaya naman panay ang thank you nila sa iyo. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Ngayong Sabado sa Special Report, tampok ang baranggayang walang atrasan. At isa na namang cancer patient iniligtas ng PCSO. Sa Pilipinas, makulay na mahulay ang politika. Kahit sa level ng barangay, kapag nalalapit ang halalan, maraming isyong pinag-uusapan. Magandang hapon. Ako po si Errol Dacame. Ngayong Sabado sa Special Report, tampok natin ang kwentong Baranggayang Walang Atrasan. Narito ang aking report. Sa MacArthur Highway, pag nakatuwid ka ng Tulyahan Bridge, matutungtungan mo na ang pinakaunang barangay sa lungsod ng Valenzuela, ang Marolas. Sa barangay na ito matatagpuan ang dating Balintawak Beer Brewery na pinagmula ng katagang BBB. Nasa Marolas din ang sikat na dambana ng Our Lady of Fatima. Isang kilalang kagawad ang aming nakausap tungkol sa mga isyu sa kanilang barangay. Ngunit naibungad niya ay ang isyu mismo sa kanya. Ang intrigang pinag-uusapan ay ang pagtakbo niya ng kapitan. Yung sa pagkakapitan naman hindi katiting na pagkakataon, hindi sumagi yan sa sarili ko. No? Pero sa haba ng ating panunungkulan dito sa Barangay Marulas, medyo marami na rin taong nagsabi sa akin na tama na ang panahon, ikaw ay hinog na. Nung una pa nga ay hindi ko pinaniniwalaan. Pero nung nagdagsa na ang mga tao, hindi individual kung hindi asosasyon, organisasyon, nagplano akong tumakbong kapitan. Ayon kay Kagawad Pungyaw, maliban sa mga taong nais siyang maging barangay chairman, nagbitaw din kasi umano ng salita si incumbent barangay chairman Boy de Guzman na hindi natatakbo ngayong 2013 barangay elections. Ang totoo niyan ay hindi sa akin nagsimula ang pagtakbo kong kapitan. Ulitin ko, bahagi yung nagtulak sa akin at bahagi rin yung pagdesisyon ni kapitan na hindi na siya tatakbo. Dalang ayon sa kanya na nung kami nangangampanya noong 2010 ay hindi na siya lalahok sa 2013 dahil siya ay magpapahinga na, at kahit walang nagsasabi na tumigil siya, siya mismo nagsasabing ayaw na niya. Pero doon sa mga aking ginawa o yung aking sinabi mong pinaghandaan o yung ginastos o yung aking sinakripisyo, ay nikatiting na dito mula sa puso ko't isip ay wala akong pinagsisisihan doon. Marahil nalungkot ako dahil hindi na ako tatakbong kapitan, pero hindi ako nalulungkot, hindi rin nagagalit na ako'y gumastos dahil yung paggastos ay may natulungan naman yun. Ngunit biglang nabago ang ihip ng hangin. Ang itinutulak na susunod na maging kapitan ng Marulas ay di na matutuloy. Ito ngayon ang maugong na isyong ugat ng sari-saring usapan sa kanilang barangay. Ano nga bang nangyari? Ang ating punong lungsod ay pinakiusapan ako na wag ko munang sabayan ang ating tatakbong kapitan na kasamahan ko na rin.
At sinabi ko nga kay Mayor, ano na lang kabutihan ang pwede kong ibigay sa iyo at sa ating punong lungsod at sa mamamayan. Mahirap magdesisyon kasi unang-una, hindi sa mapang-ibabaw na kwento, ako'y gumastos hindi dahil gusto kong gastusan ang politikang ito, dahil gusto kong mapakita sa mamamayan ng Marulas na may kakayahan akong manguna. Mahirap kasi ang mamuno kahit sa isang sitio lamang, sa isang purok. Ang isang namumuno ay kailangan mayroong bit-bit na kaunting bala para panimula ng isang proyekto, at kung mayroon mang ibabalik gaya ng mga pondo, at least nagawa muna ang nais na gawin. Ito yung nangyari sa amin ng aming mayor na huminto muna ako. At ang sabi naman niya sa akin, hindi naman kita pinipigilan. Kung hindi, pinadadagdagan ko lamang ang panahon mo para masigit kang makapaghanda. Pinabubulaan ng Didi Kagawad Bungyao ang mga chismis na kaya siya umatras sa planong pagtakbo bilang kapitan ay dahil binayaran umano siya. Una, walang dahilan para bayaran ako ni Mayor. Pangalawa, wala rin dahilan para ako bigyan ng magandang posisyon dahil ako'y elected official until now. No? At walang ipinangako ang ating Mayor. Sa dami ng nanunungkulan sa Valenzuela, kapag pinangakuan niya ang lahat ng nangangarap, baka maubos ang sariling pondo ng barangay, ng bayan o ng ating lungsod. Dahil sa mga hindi inaasahang sitwasyon, nakaramdam tuloy siya ng inis sa politika na sanhi ng pagkakabanggit naman niya na hindi na siya lalawak sa anumang halalan. Ngunit ngayon, may nais siyang linawin sa kanyang mga kabarangay. Babawiin ko yung aking statement na ako'y hindi natatakbo maging kapitan ni Kagawad. Yung pagtakbo bilang kapitan ay hindi na ako tatakbo talaga. Pero binawi ko sa sarili ko sapagkat wala naman ako sinabihang iba Sarili ko lang din naman na sinabihan kung hindi na ako tatakbo Kagawad. Binabawi ko sa sarili ko, natatakbo na ako uling Kagawad. Tinanong namin tuloy si Kagawad Bungyao kung ano ang kanyang kaibahan sa ibang nanunungkulan bilang lingkod ng bayan. Ako, naniniwala ako, ang pagkakaiba ko sila, alam ko sa sarili kong tapat ako. Kaya nga may tagline ako na tapat sa tao, subok sa trabaho. Hindi ka naman magiging tapat na makikita nila kung wala ka naman trabaho. Ano pagkakaiba ko? Yun nga, yung damdamin ko, alam ko at sila. Hindi ko masabi kasi hawak nila damdamin nila. Pero isa lang, pangit man marinig, itama na lang ako ng nakikinig at nanonood. Taya ang buhay ko sa paglilingkod. Naggawa tayo ng opisina ngayon na kaya ko'y pagmalaki na ako meron nito, sila ay wala. Opisina, meron sila, pangkabuuan ng konseho. Meron tayong mga pinahihiram na tent, upuan, silya, lamesa, sasakyan, na kung ikumpara ko sa ibang barangay Kagawad, sila'y wala nun. Ipinagtapat ni Kagawad Bungyao ang kanyang mga pangarap para sa kanilang barangay, kasama na ang pagnanais na maging tanyag ang Marulas sa buong bansa. Napakarami kong pangarap dito. Gusto ko unang-una sa lahat talaga, makilala ang Marulas, hindi lamang sa Maynila, kundi sa buong Pilipinas. Dahil kapag nakilala ang Marulas, naniniwala akong ang makikinabang nito yung mga taga Marulas. Pangalawa, gusto kong i-elaborate ko lang yun, kasi Bibi, Karuhatan, Malinta, Malanday, Dalandanan, di ba, puro bayan yan, puro barangay ng Valenzuela. Pero pagdating dito, Bibi, no? Ang Bibi ay indikasyon ng baha, lubak, nung araw, hindi natin masisi. Pero yung BBB ay Valenzuela, Balintawak Beer Brewery, no? Ang nasa kasaysayan ng ating libro, no? Pero dapat palitan na. Yun ang aking dedikasyon na ipagmalaki ang barangay Marulas. Sapagkat ang Marulas ay pangalan ng ating sariling barangay. Pasikatin sa pamamagitan ng masayang barangay, magagalang na mamamayan, at may pag-ibig sa Diyos at kalikasan.
Sa kanyang paglilingkod bilang kagawad, narito ang ilan sa mga taong nagpapatotoo sa kanyang sinserong serbisyo sa mga kabarangay. Si Boyet Oliva, naging benepisyaryo ng proyektong tricycle na panghanap buhay. Kagawad, sir. Maraming salamat sa motor na panghanap buhay na ibigay mo sa akin. At walang katumbas na halaga itong ibinigay mo. Yung pamilya ko nakakaano ng pang-araw-araw, pangailangan namin. Malaking bagay para sa pamilya ko. Si Lola Maring Santos, ipinagpapasalamat naman ang pagiging recipient ng Alalay sa Hanap Buhay Project. Napakabait talaga. Siya, maasigaso sa tao. Pag may lumapit sa kanya, hindi ka mapahapahindi. Napakabait talaga. Kaya tuwang-tuwa po ako. Nakita niya kasi yung place ko ganito, di po ba? Bigla niya po akong pinadala ng ganito. Sobra po ang galak ko talaga. Sabi ko, sir talaga, hindi may pagpapalit. No, napakabait. Kahit po dito, kahit sinong lumapit dito, basta kaya po niya, binibigay niya. Pati mga mangangalakal, di natiis na kagawad Bungyaw at binigyan niya ng mas maayos na mga karitong panghanap buhay. Diyan nga po malaki yung utang na loob ko kay Kagawad. Kundi po dahil kay Kagawad, hindi ako magkakaroon ng hanap buhay. Si Ginang Pichi Butohan, labis ang katuwaan dahil sa ipinatayong kapilya ng Bahay Marisas ni Kagawad Bungyaw at iba pang proyektong gamit ang sariling pera. Ang unang-una po sa lahat, ito pong nakikita niyong kapilya namin, yan po ay isa sa mga naging proyekto niyang pinagawa rito na gusto rin po sana ng mga tao na tumulong sa pag-ano, pero pinangatawanan niya po na talagang siya na lang ang magpatayo ng aming kapilya. Bukod pa po dyan, naipatayo rin po yung playground dito at saka po ang aming kalsada, gumanda na po. Dati-dati makikita niyo halos hindi madadaanan niya ng mga sasakyan. At yung pong aming gate doon sa may dulo, makikita niyo po yung arko namin doon na talagang ma-emphasize yung lugar namin na Bahay Marisas compound. At ang higit po sa lahat na nagawa niya sa amin, yung pong ang aming mga kasamahan dito na dati pong walang mga trabaho, ngayon po ay meron ng mga trabaho. At yung iba pa pong mga taong kaya niya pong tulungan, inatulungan niya po. Kaya nga po, nagpapasalamat kami ng malaki sa kanya dahil talaga pong malaki ang naitulong niya sa lugar namin. At hindi lang po sa lugar namin, sa iba ring lugar, marami po siyang natulungan. Ang mag-asawang ito, itinuturing na napakalaking swerte ang pinanalo ng tricycle sa big-time free raffle and entertainment na project ni Kagawad Bungyaw. Opo, si Kagawad Bungyaw lang po ang nagpaparapol dito po sa Valenzuela. At siya lang po nagpapasaya dito sa amin, sa Marulas. Ito nga po yung tricycle na panulunan po namin. Kaya marami pong salamat kay Kagawad Bungyaw sa mga naitulong niya po sa amin. Marami pa pong napanalunan yung ibang mga tao. Kaya marami pong salamat kay Kagawad Bungyaw. Maraming salamat po kay Kagawad Bungyaw kasi mas malaking tulong na po yung napalo na namin tricycle na parapol niya. Wala pong bayad na inaano siya, gusto lang niya po makatulong sa mga taga Marulas, Valenzuela. Sari-sari pang proyekto ang ipinatupad ni Kagawad Bungyaw, kasama na ang palaruang ito. Pati sa kahandaan sa kalamidad, approve na approve ang ipinamahagi niyang rescue boats sa kanyang mga kabarangay. Malaki po yan. Lalo na po itong naging minsan, abnormal na panahon natin. At maganda po yan for preparation po. Ito ay handog po ng aming kagawad na walang iba kundi si Danny Bungyaw Kanda. Maraming salamat. Opo. Nagpapasalamat po kami kay Kagawad
Danny Bungyao Kanda, na nagbigay po sa amin ng rescue boat. At ito'y marami sa Marulas siyang pinamahagi. Meron sa Elysian, Fernando, at dito sa may Sampaguita. Malaki po ang tulong sa lugar ng Pacquill Village ang mga sound system ni Kagawad. Wala kaming bayad doon pag na-fiesta. Yun ang una yun na at saka pag halimbawa may fiesta, may patay, lahat dito puro sa kanya kami nag-request. Lahat yun ay libre. Ngayon, itong binigay niya ngayon na na balsa, lalong malaking tulong sa amin dahil sa tagal na panahon na tumira kami dito, ngayon lang nagkaroon ng Pacquill ng ganito na mabigyan kami ng isang kagawad Danny Bungyao Kanda. Ang mga kabataan, hinahangaan din si Kagawad Bungyao sa kanyang estilo ng paglilingkod sa Marulas. Hindi po kayo mag-anak ni Kagawad Danny Bungyao. Kusa akong lumapit sa kanya dahil naniniwala ako sa prinsipyo ni Kagawad Danny Bungyao. Hindi ko na po sa isa-isa ito ano nagawa niya sa aming barangay. Pero saksi na yung buong mamamayan ng barangay kung ano yung kaya niyang gawin at kung ano yung nagawa niya at kung ano yung mga naging pangarap niya sa barangay members. Ayun, marami nagtitiwala at yung tapang, gusto ko linawin yung tapang na may kalakip na respeto ng mga taga-barangay members. Ang grupong Direct ang samahan ng mga fire volunteers sa Marulas. Saludo rin sa walang patid na suporta sa kanila ni Kagawad. Sa amin po, malaki po na itutulong ni Kagawad Bungyao. Bilang Kagawad, malaki po na itutulong niya sa amin at sa buong barangay ng Marulas. Actually, pag may responde ho kami, lagi ho namin kasama yan. Nauna pa ho sa amin yan minsan eh. Nung tumakbo po siyang kagawad nun at nangako po siya sa amin na susuportahan kami, tinupad niya naman po hanggang sa ngayon. At yung pangako niya na yung unang sweldo niya ng taon, ibinigay naman ho sa amin. Yun ang pangako niya sa amin. Hanggang ngayon, binibigay niya pa rin. Pati mga nasa industriya ng entertainment, hindi pinababayaan ni Bungyao. Si Kagawad Bungyao, siguro sa edad ko na to, kilala ko na yung pagkatao niyan. Kung ano siyang klaseng lingkod bayan, kung sino-sino natulungan niya dito. At para sa akin, sa nakita ko sa pagsama-sama ko sa kanya, mas higit pa sa isang nangunungkulan ang nagawa niya rito sa amin sa Marulas. Masipag at may sariling hanap buhay si Kagawad Bungyao. Malakas ang kanyang video okay for rent, disco mobile, LPG, pati na internet shop. Kaya naman, marami siyang kabarangay na natutulungan. May mga pwede ring hiraming tent, lamesa at upuan. Yung pagkakalinga niya po sa pamilya ay doble po ng pagkakalinga niya doon po sa kanyang nasasakupan. So, yung tito po namin ay stricto, disiplinado, at saka sobra po yung pagmamahal, lalo-lalo na po sa pamilya. Si Kagawad Doc Ivan Richard Viray, pinatutunayan din ang mabuti nilang pagkakaibigan, magkaiba man ang kanilang grupo. Pero malalim mo ang aming pagkakaibigan dahil hindi pa ko ako nasa politika. Kaibigan ko na po siya. No? Siya po ay nakilala ko bilang isang masipag na kagawad na noon na habang itinatayo ko naman yung Salazar's Metamorphosis Clinic. Noong una nga sabi ko parang hindi ako bilib sa kanya dahil ano ba to kagawad? Tapos pero ang kanyang negosyo ay yung gumagawa siya ng mga karatola. Pero nung nakita ko, kanya pala sabi ko mga small time sabi ko noong time na yon. Pero ang dami. Si Kagawad Bungyao kasi yung hindi namimili siya ng negosyo. Ang importante, bukod sa kumita, ay yung kanyang ginagawang negosyo, no? Mapapakinabangan o makakapag-empleyo ng maraming tao. Lalo na kung ito'y taga Marulas. Bakit kayo sira ang pagkakaibigan ng dalawang politiko sa magkabilang partido? Samantalang kung sakaling pareho kayong papalarin, magiging magkatuwang kayo, no? So dapat ay ma-maintain yung pagiging magkaibigan
At maaaring hindi kami magkatulungan sa kampanyahan dahil pagka tinulungan niya ako, magkalabang kami, magagalit sa kanya yung kakampi niya. No? Pero dahil siguro naging maganda na rin ang pagkakataon na si Kagawad Bungyao ay nasa isang independent party, kung kaya nanatili, no? Bagamat kami magkaibang partido, ay nanatili ang aming pagsasamahan at pagiging magkaibigan. Ngayong nalalapit ng muli ang halalan sa barangay, narito ang sinserong mensahe ni Kagawad Danny Bungyao Canda sa mga taga Marulas, Valenzuela City. Una mga kaibigan, pinasasalamatan ko po kayo sa maraming panahon na panunungkulan ko. Wala po ako rito kung wala po kayo. Pero alam ko po, kahit paulit-ulit niyo po ako minahalal, binoboto, dahil naniniwala po kayo, hindi lamang ako nagsasalita, kung hindi kasabay ng aking boses ay yung paggawa. At ito pong nalalapit na barangay eleksyon, ayoko nang magsalita ng marami pa o lampas po doon sa aking ginawa. Hindi naman po dapat sabihin pa dahil ayoko naman po sa iba na ating mga hindi kakampi ay maging mapang-ibabaw ako. Pero isa lamang po, isama nyo pa rin po ako, ibilang nyo po pa rin po ako sa mga pagpipilian nyo kung ako'y karapat dapat pa o hindi na. Kayo po ang aking lakas, kayo po ang aking kasangkapan din dahil hindi ko magagawa ito kung wala po kayo. At sa mga hindi naman natin kakampi, huwag po kayong mag-alala. Ang inyo pong mga batikos, yung inyo pong pagpuna, ay hindi ko kinukonsiderang salot sa aking kaisipan. Kung hindi, ito po'y kasangkapan ko para yung mga pagkukulang ko at yung aking mga gusto pang gawin na nakakalimutan ko, kayo po ang nagtuturo. Ulitin ko po na sa barangayan ito, wala po akong atraso sa bayan, at pinatunayan ko po sa inyo yan. Tapat po ang puso ko, damdamin ko, at higit sa lahat po, mahal ko po kayo. Una po ang Marulas bago ang sarili. Salamat po. Susunod, biktima ng cancer na isalba ng PCSO. Sa pamamahayag, sa radyo o television man, dapat pinahahalagahan ang kapakanan ng bayan. Ako po si Errol Dacame. Abangan ang aking mga ulat sa Special Report. Daghang salamat! Diyos mabalos. Muchas gracias. Madamong nga salamat. Salamat po! Dahil sa inaalagaan mong numero, libo-libo rin ang naaalagaan ng PCSO. Kaya naman panay ang thank you nila sa iyo. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Para sa anumang impormasyong nais niyong iparating sa Special Report, tumawag o mag-text sa mga numerong ito. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng PCSO at ng PhilHealth. 10 taon ko nang inaalagaan tong Lotto outlet ko. At alam ko, di lang ako nakikinabang dito. Dahil sa negosyong inaalagaan niyan, libo-libo rin ang naaalagaan ng PCSO. Salamat PCSO. Maasenso na ako. Marami pa ang natutulungan ko. Salamat po. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ngalan ng pamunuan ng PCSO, ako po ang inyong General Manager, si Atty. Jose Ferdinand Rojas II. Nag-aanyaya sa bawat isa na subaybayan ang kwento ng mga pamilyang natutulungan ng ating Medical Assistance Program at iba pang proyektong pangkalusugan ng PCSO. Kita-kita tayo tuwing Sabado, alas 4:30 ng hapon dito po sa PTV4. Maraming salamat po. Tuloy-tuloy, walang pagod ang pagtulong ng PCSO sa mga Pilipinong may karamdaman. Tampok natin ngayong Sabado ang kwento ni Ruperto San Juan na may titulong Cancer Patient, iniligtas na naman ng PCSO. Narito ang aking report.
Maaga pa lang dito sa Lung Center PCSO Office sa Quezon City, dagsa na ang mga kababayan nating umaasa ng tulong. Ayon sa pamunuan ng ahensya, mahigit 10 milyong piso ang kanilang naipapamahagi bawat araw sa ilalim ng Individual Medical Assistance Program or IMAP sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Pinoy. Si Rosalia San Juan ng Pasay City, matyagang pumila upang makuha ang guarantee letter para sa chemotherapy ng kanyang mister na may sakit na rectal cancer. Naitanong ng special report kung paano nagsimula ang karamdaman ng kanyang asawa. Ano yun, nag-umpisa lang siya sa sakit ng tiyan. Tapos, pinadoktor, pinainom siya ng para sa sakit ng tiyan. Kasi akala nun, yung ulcer. Tapos pinainom siya. After nung ilang month, hindi na siya formal na nakakadumi. Tapos namin siya. Tapos iba na yung nararamdaman niya, masakit na lagi yung tiyan niya, tsaka yung dumi niya hindi na talaga normal. Tapos, na siya for endoscopy sana siya. Isisilipin kung may ulcer siya sa loob. Yung dalawang doktor may nakapa doon sa anus niya. Tapos, yung endoscopy, naging colonoscopy. Pagkaraan ng mga pagsusuri, natuklasan ng mga doktor sa San Juan de Dios Hospital na may bukol sa loob ng anus ni Ruperto. Parang may flower na siya na humarang na sa dalulun. Tapos inoperahan siya ng December. Noong nakaraang December, inoperahan siya. Bali December 15 siya inoperahan. Tapos diniagnose ulit. Kinuhaan ulit siya ng tapos kailangan niya i-chemo para titingnan kung may kumalat na kulani dun sa parte ng katawan niya. Dahil sa pangangailangang medikal, nagdalawang isip si Rosalia na sa PCSO na humingi ng ayuda. Sa katunayan, ang nakuhang guarantee letter ay pang-apat na. Sa Globo Asiatiko naman kinukuha ang gamot na kailangan sa chemotherapy. Kaya may pila man, nagtiyaga din si Rosalia hanggang sa matanggap niya ang medisina para sa kanyang asawa. Good news at maganda raw ang response ng katawan ni Ruperto sa chemotherapy. Pero saan niya ba nakuha ang sakit na rectal cancer? Iba yung kinakain ko eh. Hindi naman kasi akong, din ako sa pagkain. Pihikan din ako sa pagkain eh. Hindi ko talaga nalaman kung saan ko nakuha itong sakit. Dati raw siyang pintor sa Pearl, Manila. Pero dahil nagkasakit, 2 taon nang natigil siya sa hanap buhay. Kaya naman balak niyang magtrabaho kagad oras na siya ay magaling na. Kumaling ako, maghahanap buhay muna ako para makabawi. Bawi-bawi. Kasi wala namang katulong yung isis. Trabaho. Mahirap pag tinatamaan ng sakit, lalo't breadwinner sa pamilya. Kaya heto ang payo ni Ruperto sa mga manonood. Yung payo ko lang sa kanila, pag-ingat sila sa mga kinakain nila, mga iniinom nila, yung mga taba, yung matagal mga patunaw, mga inihaw, iingat na sila sa mga nabibili sa bangketa. Dahil nga sa tulong ng PCSO, maayos na ang kalalagayan ni Ruperto. Kaya naman ang kanyang buong pamilya ay puros pasasalamat ang binabanggit patungkol sa ahensya. Malaking bagay kasi kaya nagpapasalamat ako sa PCSO. Natulungan ako sa pagpapakemo ng asawa ko. Malaking bagay yung nagawa nito sa amin kasi kahit pa paano yung halaga na binigay niya, na-survive namin paunti-unti yung sa kemo ng asawa ko. Nagpapasalamat ako ng labis-labis dahil natulungan niya ang anak ko at tutulungan pa uli nila. Maraming salamat sa PCSO na maraming natutulungan. Bilang kapatid, nagpapasalamat ako sa itinulong ng PCSO sa napakalaking tulong na binigay niyo sa kapatid ko kasi
napakalaking bagay ng mga gamot na ibinigay ng PCSO sa amin. Yun lamang po. Maraming salamat. Papasalamat din ako sa PCSO na malaking tulong din na nagawa nila sa akin. Papasalamat mo. Malaking bagay yun. Sa bawat isyong aking iniulat, mahalaga ang kapakanan ng bayan at ang makapagbigay ng tamang kaalaman. Ako po si Harold Nakame at yan ang aking special report.